Nangangarap din tayo na magkaroon ng malaming negosyo, na talagang kumita ng malaki. Kung ano mang ginagawa nyo, huwag pong masaktan pag nare-reject kayo. Bottom line, numbers game ang labanan. Kung araw-araw ka lang naman nasa social media, pagkakitaan mo na. Hi mga classmate! Gusto mo bang yumaman sa social media? Mga dapat alamin at mga dapat iwasan? Tara, alamin natin. Sa panahon ngayon, malaki ang ambag ng social media sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Naging parte na po ito ng communication sa mga mahal natin sa buhay at pati na rin sa trabaho. Pero mas nagagamit ngayon ang social media upang pagkakitaan. At ngayong umaga, kasama po natin ang isang trending sa social media. Isang social media personality, motivational coach, and financial advisor. Let's all welcome back sa Kada Umaga Stage, Joseph Lim. Good morning! Good morning! And welcome back, Joseph! Hello. Kumusta naman? Anong pinagkakabisihan natin ngayon? Sabi ko kanina kay Pia, sa BB. Medyo busy nung konti sa BB, at the same time sa vlogging. And, oo, kasi Kamusta na ang pag-vlog mo? Lalo bang mas gumanda lalo ang lumaki? engagement din. Oo. Tapos, madami ang mga videos na nag-1M views din. 1M views. 1M Bakit? views. Ano bang video yun? Wow, doon agad eh, no? Ano kasi, parang wala siyang perfect na formula ang virality. Kasi ang dami din ang pinag-aaralan. Ang pinaka-technique lang dyan, upload ka lang ng upload. Doon na lang Parang, okay, so wala palang siyensya ito. Kasi, Joseph, nakikita namin, marami na talaga ang yumayaman sa pamamagitan ng pag-vlog lamang. Itong sina Toro Family, ni Tony Fowler, Kong TV. si Kong TV, si Wamo, si Rosmar. Diba, pag-usapan natin, isa-isa, kung paano ba yumayaman or pinagkakakitaan ang ng mga ito ang pag-vlog at pagpo-post sa YouTube. Siguro i-atras ko lang ng konti. Dapat maintindihan natin na ang vlogging ngayon, ang social media, parang Metro Manila. Kaya mahal ang rent, Metro Manila, kasi maraming tao. Okay. Pumupunta lahat ng halos tao sa Pilipinas papuntang Metro Manila. Since maraming foot traffic, mas nagkakaroon ng magandang negosyo. Correct. Ngayon, lahat ng tao nasa social media na. Oo. Since ibig sabihin, lahat ng foot traffic nandito na, kailangan mo lang makuha yung attention ng tao. Then pag maraming attention ka nakuha, dun mo na pwedeng i-promote yung negosyo mo. Kaya katulad sa kanila, ginagawa ng mga nabanggit mo sila, Rosmar, sila Wamos, may kanya-kanya silang style na nakukuha nila yung attention ng tao. Then after, dun sila nagpo-promote. Oo nga, pero to get, di ba nga, labanan ng eyeballs ang sabi nila eh. Napakadami rin kasi nagva-vlog ngayon. So, paano mo makukuha ang atensyon nila? Number one, consistency. Kasi gustong-gusto natin, ni-inspire tayo kay Kong TV, but he started pag-YouTube 2008. And 2023 na ngayon, hanggang ngayon nagbablog pa rin siya. 2024 na pala. Hanggang ngayon nagbablog pa rin siya. Oo. Kaya ibig sabihin, number one yung consistency talaga. Kasi makakapag-create ka ng sarili mong market. Magkakaroon ng mga tao na masasanay sila na parang hindi na kumpleto yung araw nila kung hindi ka nila napapanood palagi. Nagiging habit na. Nagiging habit na nila. So, tuturuan mo sila kung paano maging habit din yun. Yes. So, how often is consistent? Parang ganito. Pag mamimigay ka ng flyers, example, sa labas, before, pag namigay kang tanghali, ang mabibigyan mo yung mga taong pang tanghali lumalabas or pumapasok. Pag nagbigay ka pang gabi, ang tatamaan mo rin pang gabi. Sa social media, mag-post ka dapat buong araw. Kung kaya may 5 posts per day, much better. 5 posts? Yung tanghali, yung mga taong umaga, tanghali, nagmimerienda, umuuwi, gabi na nagpapahinga, kung makakapag-post ka ng iba't iba, much better. Every day to. Oo. Sa mga nagsisimula pa lang po, sa mga nagki-create ka pa lang ng tao na magkaroon ng engagement sa'yo. Isa yan sa pinakamaganda mong gawin. Tapos, ano yung mga ipopost? Yes. Ang pwede mong ipost, current events. Makasabay ka kung anong trending. Pang-family na mga posting. Pang-lifestyle na posting. Daanan mo lahat ng iba't ibang personality ng tao pinopost para magkakaroon ka ng engagement doon. Kasi once na nag-like sila or nag-comment sila sa post mo, for 3 months, makikita nila palagi yung mga posting mo. Tapos doon ka na lang sasala. Sisingit ka Kung alin na yung mas lang. okay, yung pinaka-okay na topic, ganun ba yun? Yung pinaka-may... Ang una mo na, attention. Then pag nakakuha ka ng attention, doon ka muna i-promote yung negosyo mo. Isisingit mo lang yung negosyo mo sa gusto mo para yung mga tao nakikita ka na nila.
So, dun mo kukunin yung market mo. Pero, Joseph, ang nakikita ko sa iba, wala naman silang negosyo. Yes. Negosyo nila yung Pagbablog. pagbablog. Pero ang tawid kasi niyan after, magkakaroon ka ng mga advertisement, pwede kang kumuha ng mga ibang product na ipopromote, may ibang ganun na tawid. Kung vlogging itself, ang views, competition lang pero nagva-vary to, almost 5 pesos per 1,000 views sa 5 YouTube. pesos Sa 1,000 views. per 1,000 views. So, hindi pala siya sa hours. Sa views. Views and sa length Watch ng time. videos. Yes. Kung gaano katagal, kung gaano karaming ilalagay mong commercial. Sa ads. Sa ads. Doon pala Can you give us nag-base. an idea? Halimbawa, eto, katulad ni Wamos. Sabi mo, 2008 pa siya nagsimula. Si Kong Si Kong TV. TV. Si Kong TV. When can you expect, kung gawin niya yung posting 5 times a day, when can one expect to start earning money from the vlogging alone? Sa akin pinaka kasi kung gagawin niyo ang vlogging agad na hoping maging Kong TV ka, hoping maging ano ka, mag-start yan ang downfall niyo eh. Much better na i-enjoy niyo lang yung ginagawa niyo. Huwag niyong i-give up kung ano man ang trabaho niyo dahil lang nakita niyo na ang daming vlogger na kumikita ng malaki kasi marami din na hindi kumikita. Kaya ang importante, isabay niyo lang muna, isingit niyo muna. Pag medyo stable na yung kita mo sa pagba-vlog, that's the time na pwede niyo pong i-full time. Vlogging. Dito tayo sa vlogging. Pero ang dami na ngayon na platforms. Dati akala natin sa YouTube lang tayo kikita. Pero ngayon, Facebook kumikita na rin. Tapos, I don't know, kumikita ba sa IG? Meron din. Meron din. At sa TikTok. Meron din. So, saan ba pinaka-okay? Depende sa gusto mong market. Kasi ang Facebook para siyang tiyangge. May, sorry po sa mga nag-Facebook, even ako Facebook talaga. Para siyang tiyangge na kung halo-halo yung tao. Totoo yun. IG naman medyo mga social. Yes. Mga elites ng konti ang mga nandun. Sa TikTok naman mga Gen Z. Kaya mamimili ka kung ano yung gusto mong market. Meron bang time na kung eto, pinost ko sa YouTube, tas ipopost, same video ha, ipopost ko siya dun sa iba pang platforms, nag-work ba yun? Meron. May mga ganun. Ang iba nga ang ginagawa, mas tipid, gagawa ng isang podcast, hahati-hatiin yung video, i-upload sa Reels, i-upload sa TikTok, na pagkakitaan nila yung iisang video, pero ang daming exposure na nagagawa. Saan pinakamataas kumita? Depende, pero kung sa YouTube kasi, videos. Sa TikTok kasi pwede ka maging affiliate. Yun. Pag magpo-promote ka ng mga products or sa affiliate naman, magko-connect ka ng link, ipopost mo lang, magkakaroon ka ng mga video, tapos may link. Pag na-curious sila dun sa product mo, clinic nila, pag bumili sila, may kita ka. Joseph, do you boost your Yes po. post? Nagbo-boost, may mga certain kami na binuboost namin talaga yung ano. Kasi much cheaper siya compared sa mainstream, ang boosting. Pero the difference is, sa mainstream media kasi, ang tawag dun is shotgun approach. Ibig sabihin, hindi mo alam kung sinong nanonood Kausap ng, mo. Oo. ng bagsak mo ng advertisement. Sa Facebook, sa boosting, alam nila kung ano yung gusto mong makita. Kasi na-find out, ang tawag doon is parang sniper approach, na alam nila kung anong hilig mo, anong pinapanood mo. Kaya kung mahilig ka sa aso, nag-type ka ng aso, nagko-comment ka tungkol sa aso, ang makikita mong advertisement tungkol sa aso. Pumunta ka sa Davao, nakita ng cellphone, nakita nila na nasa Davao ka, ang makikita mong advertisement tungkol sa Davao at connected sa Davao. Targeted. Alam na mismo ng social media kung sino yung tatargetin ng commercial na kailangan. Nanineglecto pero napaka-powerful na ng SOCMED ngayon. Tama. Oo. Paano yung content? Anong gagawin mong content? Oo, hindi ba katulad yan, 5 times a day? Mga post lang po yun. Mga post. Oo. Pwede ka naman nanguha ng post ng iba. That's another way of making money nga daw eh. Kung ayaw mong i-reveal yung mga problema nyo sa buhay, sa bahay, May iba naman na nag-ano lang. Anong tawag yan? kumikita sila from the posts of others, Nagko-comment sila. kinukulate nila, di ba? Tapos ginagawa nila ng topic. Oo. Yun ang pinakamadali. Sa ngayon, ano bang pinaka-popular Na, na kind of content? Nakikita kasi namin yung iba parang keeping up with the Kardashians. depende sa problema certain buhay. market mo. Depende kasi may kanya-kanyang audience ang kada tao. Depende kung ano yung audience na gusto mong i-target. Pero pinaka-safe sa Pilipinas, chismis, away, gulo. Siguro more on, mas curious kasi yung Pinoy eh, no? So, kung ikaw,
ka, parang small loud eh, di ba? Pinapakita niya kung anong meron doon. So siguro mas magandang content yung kung saan ka mas... Para sa akin, yung Okay. authenticity mo, Yun. yun ang pinakamaganda. Even dito, example, yung mga director, yung mga crew dito, i-vlog mo lang everyday na ginagawa mo. Anong meron, anong nangyari, ikwento mo lang. Kasi ang tao, gustong-gusto ng tao na pinapakialaman buhay ng ibang tao. Curious lang, Joseph. Curious lang. Pero yun na, hindi ka ba mapapagod? Kasi usually tayo parang, ay, eto na post, ay okay, 1 week muna pahinga. Paano pag nagpahinga ka? Meron ka pa rin bang market? Meron, pero dapat consistent ka. Hindi siya lalago. Hindi talaga pwede. Yun nga, kasi Baka mabawasan ka pa. napansin ko nga sa TikTok, siguro 1 week lang ako hindi mag-post, bawas. Bumabawas. As in, hindi lang 1,000, 2,000 followers. Kaya nagugulat ako, parang, Kaya nga dapat nakikipag-engage ka rin. Ang pinaka-healthy na engagement, yung medyo nag-change ideas na yung mga comments. Yung nag-aaway-away na, may left and right sila. Yun ang pinakamagandang engagement. Yun. Kasi Huwag tayo- maganda yung algorithm ng... Oo, ano, dapat hindi mahina yung loob mo na may konting negative lang eh. Normal talaga, hindi Tatapusin yun. na natin ang ating social media career. at napansin ko rin, hindi lang siya basta pagpo-post. Parang ako kasi Facebook tinuturuan ka rin niya kung paano mag-engage. Yun, kailangan mo mag-comment pala. mag-comment. Hindi lang siya basta post, hindi mo kailangan tamanan. Pero paano ba yung time management mo doon, Joseph? Pwede ka naman mag-hire ng ibang tao para sila Yun na na nga. mag-comment. I was gonna get to that. Ano bang kailangan natin? Kailangan ba natin ng crew? Kailangan natin ng editor? Nakikita ko yung mga mukha na talagang production yung mga vlog nila eh. Sabi ko kay Amiga kanina, hindi na natin kaya to. May mga special effects na sila. Is that a necessity? Magkakaiba kasi katulad sa akin, ang vlogging ko is just part of my hobby. Oo. May iba kasing karir talaga na nila yon. Kaya talagang they have all the time na gawin yon. May mga iba naman na they're spending na so much para sa isang production, para sa vlogging. Pero hindi na yun. kailangan. Sa nagsisimula, hindi naman. Oo. Yun Kasi lang, ang dami naman consistency. lumaki na nagsimula. Lahat ng vlogger nagsimula sa wala. Sa telepono sa lang. camera lang nila. Oo. Tama. Ano pa ang Kailangan iba mong ganun. message sa mga nagsa-start ngayon? Tapos, syempre, ang dami ng competitors. Lumalaki na yung vlogging community. Sa akin siguro ito message para sa lahat. Kung meron tayong dapat i-develop, yung visualization. Kasi lahat ng tao gustong umasenso sa buhay, pero gusto lang natin umasenso, pero we don't visualize eh. Pag sinasabing visualization, para kang architect, na drawing mo na kung ano yung gusto maging itsura ng bahay, nafe-feel mo kung ano yung amoy, ano yung kulay, ano yung itsura, dapat yun ang pinakauna natin gagawin. Kasi pag ginawa mo yun, parang sa nangyari kanina kay Frances, na just imagine 2017, ang goal niya, makalapit lang sa concert, and nangyari, mas mataas pa sa ine-expect niya. And Tama. para sa akin, lahat tayo may ganun klaseng buhay na we just don't need to give up kung ano yung ginagawa natin. Kahit medyo madilim at wala ka nang nakikita, ituloy-tuloy mo lang kasi meron at meron mangyayari. Grabe. Yun. Parang Consistency is the key. Oo, consistent din ang ating tema ngayong Tama. araw. Never give up. At bukod dyan, marami pa tayong pwedeng i-discuss kay Joseph, katulad ng paano ba magbenta online. How is the most effective paraan? 'Di ba? Tapos meron pa ibang mga pinagkakakitaan, yung mga virtual assistants, 'di ba? So, itatalakayan natin isa-isa yan with Joseph. Kaya lang, marami pa tayong gagawin. Joseph, ano mo na lang, parting shot mo sa ating mga kada na gustong simulan ang kanilang vlogging career. Sa akin, sa lahat po ng kada, at idugtong ko na rin sa classmate na mga manonood dito Correct. sa mga anak ko. Followers mo. Para sa akin, you just need to mirror yung gusto nyong klaseng buhay. Kung gusto nyo maging successful sa kahit saan, dapat ngayon pa lang maramdaman nyo, dapat ngayon pa lang nakikita nyong ganun kayo. If you want to have a positive life, dapat ngayon pa lang positive na nararamdaman nyo, irregardless ano man ang financial situation nyo. Kasi ibibigay naman lahat ng gusto natin as long as na wag ka lang magulo. Kasi napagulo natin, gusto mong gumanda buhay mo, pinapanood mo puro negative, nararamdaman mo puro negative, lagi kang natatakot. Kumbaga, we have a very abundance na mundong to na kung ano man ang gusto mo, ibibigay at ibibigay yan. Sabi nga nila, your thoughts will become your reality. Yes! Huwag natin gawing complicated. Diba? At Galing. maraming salamat, Joseph. Saan ka ba namin pwede pang mapanood para mas matuto pa kami?
Yun, ano lang po, i-vlog ko yung YouTube channel ko, Joseph Lim. Dinaretso ko na yung pangalan kasi ayoko na mag-isip. Ang pinaka-purpose ko lang, I always believe na napakagaling ng Filipino. Napatunayan na natin na sa napakaraming larangan at industriya. Kaya gusto ko makadagdag sa magpapagaan at maging positive ang mga Pilipino. Kasi masyado tayong nakahilig sa mga negative, lalo na even before, napakahilig natin sa mga soap opera na medyo masyadong mabigat at masyadong madadrama. Tama. Kaya pagaanin natin buhay natin, pagandahin natin para tayo yung susunod na makabagong Pilipino. Thank Yun, you very maraming much salamat, Joseph. sa pag-motivate mo sa ating mga kada squad ngayong araw. At dahil dyan, syempre meron din kaming gift para sa'yo mula sa Miniso! Yes! Salamat, Miniso! At salamat, Joseph! We'll see you again next time. Marami Thank you tayong pag-uusapan. Thank you. At ang dami na nating natutunan ngayon pa lang. Kaya bago po pasukin ang mga vlogging ninyo at mga social media, dapat intindihan natin, let's put in our minds that we have to commit to it. Just like anything else that we do in our lives. We have to be consistent, we have to be persistent, and we have to commit. Diba? Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa aming interview dito. Magbabalik pa po ang kada umaga. Hi guys! Yes! My name is Joseph Lim. Bakit po ang ganda na po ng networking right now, especially in empowered consumerism? Number one, stability. Napakaganda po. Second, yung market. Ang ganda po ng network marketing right now kasi online na po siya. We could already do the business kahit nasa bahay lang po tayo. At ang pinakamaganda dyan, may mga system na. At ang isa po sa pinakamaganda ang system, wala pong iba kung hindi ang grupo po ng Icons Empire, founded by Ninya Tibor. Yes, si Ninya po, para po magkaroon po kayo ng idea, isa po ako sa nag-mentor po sa kanya. Nung nakasama ko po siya sa JLIM Project, actually siya po talaga yung isa sa tinutukan ko at tinulungan ko ma-develop na maging magaling na leader ng katulad kung anong meron sa akin. Kaya right now, kung mag-join po kayo, you are very, very in good hands kasi isa po si Ninya Tibor ang mismo mag-guide sa inyo. Right now, kailangan nyo po mag-join ng mas mabilis. Kaya kung ikaw po yung tipong tao, nagigil ka na magbago ang buhay mo, welcome po sa community namin. Welcome po dito sa Empowered Consumerism. Nandito po kami, tutulungan namin kayo para makuha nyo lahat ng pangarap nyo sa buhay nyo. Kaya wag na po kayo mag-isip, wag na po kayo magduda. Bakit? Nag-isip na po kami dati. Nagduda na rin kami dati. And for so long, ito po lahat ang nangyari sa amin. Hindi po magkakaroon ng sobrang daming resulta dito po sa Empowered Consumerism kung hindi po to effective at hindi po to talaga maganda. Kaya for me, welcome po sa family. I'm very, very excited na makita ka naman namin sa lahat ng event ng community natin. Again, this is Joseph Lim. Congratulations po. Welcome sa ating community. Bye-bye!